My dear friends, the Mass has been offered. Go forth in the peace and love of Christ. Alleluia, alleluia. Thanks be to God. Alleluia, alleluia. Hindi na natin dapat balikan yung dati. Kinakailangang sumulong na tayo sa bago. Hindi na dating gawi o dating daan. Dapat bagong buhay, bagong landas. That is what happened when the Lord rose on a Sunday, not the Sabbath day, because He wanted to begin a new path for us. Ngayong gabi, tayo ay natitipon sa Manila Cathedral upang ipagdiwang ang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesukristo. Tanggapin natin ang paanyayang ito sa atin, ang pumunta sa Galilea, kung saan makakatagpo natin si Jesus na muling nabuhay. Sabi ni Pope Francis, ang pagpunta sa Galilea ay pagsisimulang muli. Para sa mga alagad, ito ay pag-uwi sa lugar kung saan sa unang pagkakataon kanilang nakatagpo si Jesus at tinawag silang sumunod sa Kanya. Sa Galilea, mamamangha tayo sa walang hanggang pagmamahal ng Panginoon na kayang lumikha ng bagong landas kahit sa mga daan kung saan binigo natin siya. Kaya nga, ang pagpunta sa Galilea at pagtahak ng bagong landas sa direksyon papalayo sa libingan. Sa banal na gabi na ito, ipinagdiriwang din natin ang sakramento ng binyag, kung kailan ang bawat Kristiyano ay nakikilahok sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa binyag, namamatay tayo sa ating lumang sarili at nabubuhay tayo kasama si Kristo sa bagong buhay. Sa pagsaksi natin sa binyag ng ating mga kapatid sa pananampalataya ngayong gabi, tandaan natin ang kahalagahan ng sakramentong ito sa ating buhay. Ang binyag ay hindi lamang isang ritual o tradisyon. Ito ay isang personal na pangako na mamuhay tayo bilang tagasunod ni Kristo. Lumabas tayo mula sa banal na gabi na ito, punong-puno ng kagalakan at pag-asa, at maging tanglaw ng liwanag ni Kristo sa mundong
ating ginagalawan. Amen. Maligayang linggo ng pagkabuhay po. Happy Easter po. Palakpakan po natin ang Panginoon sa biyaya ng panahon na ito. My dear brothers and sisters, for the Jews, the last day of the week is the Sabbath, yung Sabado. On the Sabbath day, they rest because God rested on the seventh day. But the Lord did not rise on the Sabbath day, but rather on the day after the Sabbath, which is the first day of the week. Nangako si Jesus sa kanila that on the third day I will rise again. And we heard the disciples of Jesus, Mary Magdalene, the other apostles, finding out that inside the tomb, no Jesus who claimed or even who promised new life was there. And what they saw? Linens. At anong iisipin mo? Di ba malulungkot ka? Nangako itong taong ito na may pagkabuhay, nasaan ito ngayon? Baka inisip din nila, nako, nanakaw yung katawan nung taong itong mahal namin. Kaya tayo nagkakatipon-tipon sa araw ng linggo para ipagdiwang hindi ang Sabado ng pagpapahinga, kundi ang araw kung saan ang Panginoon ay muling nabuhay. Jesus did not return to the old one. Even his rising was not a return to the old body. Nabuhay siya, pero yung kanyang muling pagkabuhay ay hindi pagbalik sa dating katawan. Kaya nga, sa mga darating na araw, maririnig din yung salaysay ng pagpapakita ng Panginoon, madalas hindi siya makilala. But Jesus rose as well for those who are sad and those who are at a loss. Like you and me, like all of us. This is a season for you. You are not to be stuck in your own Lenten season. But Easter is here for you. This Sunday is for you. This season is for you. This 50 days is for you. Masaya itong araw na to sapagkat gusto ng Diyos na tumahak tayo sa bagong landas. Masaya din ang araw na ito sapagkat gusto ng Diyos na tingnan natin ang buhay hindi sa liwanag ng Biyernes Santo, kundi sa kaligayahang dala ng linggo ng muling pagkabuhay.